Si Paulo mga kaprobinsya, oh. Oh. Paulo. Ay, gisungay na yung pagkainan. O nga na, gilokdo na. Hindi na matanggal, oh. Palaki na po yung katawan niya. Yan po ang ating alagang kalabaw. Pinaglaruan niya yung pagkainan, yung palanggana. Palo po nakakatakot na yung katawan niya. Lalo na ngayon na medyo matapang na siya. Buguya kalo. Si Palo. Itong si Palo pag umabot dito ng mga 1 taon mula ngayon, napakatapang na siguro. Tapos napakalaki na. Yan, oh. Pinaglaruan niya yung palanggana. Kanina pa yan. Patay na ka. La. Ba! Isog na kayo ka, ha? Oh. Ayog sungayan ang poste. Lo. Tumba ng poste na to, anak, lo. Yung solar natin, lo. Huwag mong galawin yan. Dati po mga kaprobinsya, hindi ako takot sa kanya. Parang kaya-kaya ko siyang sakyan. Pero ngayon, takot ako. Dahil malaki na po yung katawan niya, tapos matigas, hilain. Kaya palagi ko po sinasabi sa ating mga kasama dito, hindi sila dapat magkumpiyansa kay Palo. Huwag mo sungay gud siya. Yung mga alaga namin dito naging matapang na. Yung mga baka namin, kambing, si George, matapang na si George. Si Palo, dahil kondisyon na po yung mga katawan nila, dahil mataba na po sila. Si Palo dati napakalit pala nung naghakot kami ng kumpay dito sa mga nakarang taon. Napagod siya ng gusto kasi siya lang mag-isa, sila yung inasahan namin sa paghakot ng kumpay. Pero ngayon na wala na silang trabaho, ganyan na po siya. Relaxing na kayo siya ba? Yung alaga natin na si Batitay, oh. Hello. Huwag kang umalis dyan. Huwag mong iwanan yung nanay mo. Dati po mailap to. Napaka-cute sa ating alaga mga kaprobinsya. Maganda po pag marami tayong alaga na babae. Ito po, kung sakaling makapaghintay yung gusto mag-alaga ng kalabaw, siya lang yung palagaan natin para hindi po natin sa mabinta. May dalawa na po tayong kalabaw na nakasahan. Yung isa yung inalagaan ni pare, at yung isa yung inalagaan sa kapitbahay namin dito, yung andon. At si Palo yung nagkasta. So hindi lang natin yan isipin. Dumating lang yung panahon na mga anak na yung alaga natin. Kasi dati po iniisip ko po na napakatagal pa, lalo na pag kakakasta pa lang. Sus, napakatagal yung 9 na buwan mga kaprobinsya. Pagbaka, yung pinaiay natin si Batang, iniisip ko po, sus, napakatagal pa, maghintay pa tayo ng mga 9 na buwan. Pero hindi lang natin iisipin, katulad ni Jean dito, kahit 2 taon kami naghintay, kahit lagpas 2 taon kami naghintay bago namin nakita yung anak ni Jean. Napaka-cute. At mukhang kumpirmado po namin na hindi siya anak ni Palo, kasi yung kulay niya ibang iba sa kulay ni Palo. 2 buwan pa to mga kaprobinsya, pero tingnan na po yung katawan niya, oh. Bilog na bilog. At hindi po siya mailap.
Yung kalabaw, napakadali lang turuan na sakyan. Basta maliit pa lang siya, sanayin na. Tanod kayo siya. Sanayin natin siya na masimasin palagi ba. Para kung may gusto mag-alaga sa kanya, hindi na mahirapan. Siguro po yung tatay niya yung kalabaw ni Budpasser. Yan lang po ang hinala namin. Wala namang ibang kalabaw dito na lalaki. Yung kalabaw ni Budpasser na naibinta natin. May mga kuto na siya, oh. Bibigar. Yung baka natin na sibitas, mga kaprobinsya, malakas siyang kumain, oh. Ubos yung napier na ibinigay namin sa kanya. Tapos yung mga katawan pa ng napier, kinain pa niya, oh. Ganyan po si Bitas. Galit po siya kay Palo, mga kaprobinsya. Pag palabasin namin siya, tapos andyan si Palo, sugurin niya agad si Palo. Yan po ang ugali ni Bitas. Pero sa ngayon wala nang problema pag palabasin natin siya, kasi yung tali niya nasa ilong na. Wala na bakag humotog ilong. Ipahikap lang siya sa kanyang ilong. Pero dati nung nasa busal pa yung tali niya, grabe. Naging kalmado na siya na ando na sa ilong yung kanyang tali. Alam na niya, mga kaprobinsya, o napalabasin siya. Nagiutok sa. Oh? Gaja on mo sila. Oh. Oh, na ko barare, hindi siya yung no. Di jod. Ito og ikapikapo na siya. Relax lang tas. Oh. Hindi siya katulad ni Limer, oh. Na kalmado lang si Limer pag si Limer yung palabasin. Ka. Uy. Wara, oh. Ka. Yan po si Bitas, mura nagadaro si Bitas, mga kaprobinsya, oh. Yan. Nakakarating na yung katawan ni Bitas. Bitas butawon na ngayon, Jo. Yan po ang sistema. Basta paminsan-minsan lang makalabas. At hintayin muna namin na mapagod siya. Pag mapagod na siya, tumigil lang yan sa kanyang ginawa. Yan po ang kanyang routine sa tuwing palabasin namin. Ka, dako na yung daro, oh, parang nag-araro si Bitas, oh. Grabe. Parang si Pogi na yung laki ng kanyang katawan. Ya? Di pa naman dalag kaluya. Muna yung suki diha. Ka. Ang laki na po ng Bitas, mga kaprobinsya, pag nasa labas. Muniti rin ang PC kay basig mo ari rin yung punta. Na. Ka. Lubig na ang ikot, Jo. Kutas yun. Sa kahumandan, sige kapoy na siya. Yeah. Ilabas mo yung energy mo. Uy, si Batitay. Uy, baka man eh. Lumabas si Uncle Bitas. Tapuan, hindi kahagil isa. Gamay na makita mas gawa sulod. Karon, oh, ka.
Grabe. Pag itali sa mga kaprobinsya, kailangan na sa niyog po siya itali para hindi niya masungay yung pinagtalian. Diyan ka. Paglato din ha. Sauna na ron. Hindi naman siya matapang. Gusto lang niyang ilabas yung kanyang energy. Parang inararo niya yung lupa. Si Bitas po mga kaprobinsya, no, medyo payat pa lang siya. Napaka-agresibo niya pag may babaeng baka dito. Kaya niyang in-score ng 2 round. So ngayon na medyo mataba na siya at saka medyo maedad na din, 1 round lang yung kaya niya. Si Lemer oh, nung pinalabas, kalmado lang oh. Pero napakalaki baka na rin ni Lemer. At batang bata pa, wala pang bungal yung mga ngipit. Hindi gumalaw si Lemer, hindi nanuwag, hindi niya sinuwag yung lupa, hindi siya tumalon-talon. Normal lang sa kanya sa tuwing palabasin siya, kasi halos araw-araw po siya namin pinalabas dito. Hingal, Bitas. Katagal na sa Bitas mga kaprobinsya. Mabait naman siya. Hindi siya masyadong matapang. Pero pag nakalabas pa lang niya sa kulungan, magdayat din siya. Itong si Bitas, lagpas 2 taon pa siya dito sa atin. Mula sa pagbili natin dun sa Dululbaco. Tatlong taon siguro, tako na kaya siya. Pero mukhang hindi na siya umabot dito sa atin ng 3 taon. Yung baka mga kaprobinsya, napapansin po namin dito base sa ating experience, tumaba siya ng husto basta nasa insaktong edad na. Pag may mga bungal na ba, napakalakas na lang kumain. Pero yung isa nating baka dyan, medyo native lang yan. May mga bungal naman yan, pero iba talaga basta native lang. Yung tatlo, tsaka natin sila palabasin pag malipat na sa ilong yung kanilang mga tali. Hindi muna sa ngayon, so ratio kayo, mahirap. Matigas yan hilain pag nakakunik pa sa busan. Yung isa namin pinakamalaking baka dito, pinalabas na rin. Siya mo pinakadako yun. Yan. Yung pinakamalaki nating baka. Pero tumaba na siya mga kaprobinsya oh. Purgahan natin siya ulit. Effective yung ginawa namin na nilagay siya dito para makakain siya ng sakto. Kasi pag andun lang siya sa labas, minsan pag may ulan, wala siyang ganang kumain. Tapos yung kumpay, pag maapakan nila, hindi na niya kainin. Yan po, si Rigor. Pero gwapo naglawas mga kaprobinsya.
Mga ilang linggo pa lang siya na lipat natin dito sa kulungan. Pero ngayon oh, pwede nang ibenta. Huwag muna, hindi natin sila ibenta. Kung sakaling magbenta tayo, yung malaking baka yung ibenta natin. May sugat, ang sugat niya. Hindi pa gumaling ng gusto yung kanyang sugat. Malakas siyang kumain ng damo. Isa sa mga problema pag magkabili tayo ng baka tapos pareha niya kalaki, yung hindi kumain ng damo, hindi kumain ng kumpay, at saka hindi kumain ng feeds. Kasi po yung iba nagbinta ng baka, dinala nila sa stockyard yung baka na kakawalay pa lang, hindi pa nila naturuan kung paano kumain ng kumpay at saka feeds. Pero yung baka natin dito, malakas na sila kumain at sanay po sila sa kumpay. Kahit tubo, yung baka natin malakas yan kumain ng tubo. Yung tubo nga, hindi yan paboritong kainin ng mga baka na mga bagong walay pa lang. Pero dahil sa ating sistema dito na naka-confine lang or nakalagay lang sa bakod yung mga maliliit nating baka, mapilitan silang kumain sa mga matitigas na kumpay tulad ng tubo. Pinalabas namin siya para maka-snack siya mga damo dito sa gilid. At noong una na andun pa siya sa labas, doon sa kabilang bakod, medyo payat po siya. Pero ngayon, asahan po natin for the next 2 months, basta marami lang tayong kumpay dito, asahan po natin yung pagbilog ng katawan ni Rigor. Yung sinasabi ko po na siya yung pinakamalaking baka, joke lang yon. Pero hintayin natin, darating din ang panahon na siya yung maghari-harian dito. May sugat siya oh. Kasi nung bago lang siya namin nilipat dyan, gusto niyang kumawala. Gusto niyang bumalik doon sa kabilang area. Pero ngayon medyo kalmado na siya pag nasa loob ng kulungan siya. Excited po tayo sa ating mga alaga dito. Siguro for the next 2 years, magkaroon na tayong maraming baka dito na babae. At parang breeder na tayo dito ng mga magagandang klaseng baka. Ngayon naman mag-harvest tayo ng sili. Yung siling labuyo. Karaming hinog mga kaprobinsya. At sayang po pag hindi natin harvest eh. Mabulok lang. Matagalan tayo dito. Ako lang mag-isa. At hindi po madali yung pag-harvest dito. Sa tingin ko po mas marami yung hinog ngayon kumpara nung una. Buti na lang wala ng mga manok dito mga kaprobinsya. Kasi pag may mga manok pa dito, ubos yung mga sili natin. Yung mga manok andun na naman lagi sa ating kulungan ng baka. Nakikain sa mga pagkain ng baka. At paganda yung panahon ngayon, walang ulan. Sa mga nagkarang araw po, araw-araw po umulan dito sa amin. Kaya yung baka natin na nanganak, doon pa natin nilagay sa kulungan ng ating mga baboy para doon siya manganak.
Sa ngayon po mga kaprobinsya, wala kaming problema sa gulay. Marami pa tayong gulay dito, may mga kalabasa pa tayo na tira dyan. May mga sitaw pa. May mga galay. Napakadali lang magsawa yung mga kasama natin dito sa gulay. Paborito nila yung pabo, manok. May mga sitaw pa oh. Subukan natin yan na lagyan ng pataba. Tingnan natin kung magkaroon pa ba yan ng mga bagong bulaklak or bagong dahon. Kasi medyo gulang na yung mga dahon nila oh. At yung ating mais na sweet corn. At yung ating okra oh. Laya na yung kuan, mga bunga nila. Ito lang yung itanim natin. Yung mga bunga nila, yung mga buto. Dito lang tayo kukuha ng binhi para pangtanim. Yung mga bingala natin oh, andon, nag-ingay. Saan kaya sila nag-itlog? Siguro na sa tubuhan. Yung mga luya namin dito mga kaprobinsya oh, unti-unti nang natanggal yung damo. Mukhang may porsyento na to oh, sa makuha yung damo. Makita natin yung mga luya natin. Yung mga damo binigay namin sa aming mga kambing. Di ba do? Salig rin mo boy. Wala juga ni batik paghigong maron do. Wala juga ni batik paghigong maron. Wala ko na. Ay, Ano man? Kaya buko sa kapag trabaho di ay. Dahil ganang bisita tayo kwarta. Ha? Dahil ganang bumisita tayo kwarta. Dahil ganang bisita tayo wala tayo kwarta? Wala tayo ikadala ng dito. Lah. sino may dalawang pre? Kuy lagi damay. Datong lagi sige. Naam si kwarta. Ano ba? Video on pala dito. Video on. Muna. Kung kaya gana naman. Ito na rin baboy. Sadya buko. Kuy lagi pero bilin yo na ginawa ko yo. Ulihan bugang manoy og kuas. Sa tay pun yung manoy? Tumutubo ka ka? Mo siya dong. Dili ba na itrabaho dong sa. Dudong pa. Pero mao. Pero ang isang nuot lang sa siya. Kumbira na ba ta? Kubira ka daw at medyo. Kumbira ta do. Labang luy ada boleh nga ni maho siya. Lagyan natin ang tangke ng niyog para kunting tiis na lang sa ating mga tanim na luya, matanggal na lahat yung mga damo at makita natin yung mga luya natin na tanim. Hindi katulad dito oh, na halos hindi na makita yung mga tanim natin na luya dahil sa dami na yung damo. Labong na kaya yung damo. May suka kami dito oh. Lagyan natin ito ng luya para mabango. Binigay ito sa ating kumpare.
sili. Na puno na. Dadagan pa natin ito ng sili pag makuha natin ng suka. May mga ricado na to. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Bihon na may pabo. May gulay, sari-saring gulay. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Hello. Siyaw ko naman, di. Kan kita babur kita ya. Buat babur. Babur ta. Coba. Siyaw ng babur na. Siyaw mo ng babur. Ya. Duh, nako doh. Di ăn nói. Đâu. Nhỏ rồi. Bili ko ng pumang ko ng bulke. Hingaon, do utang. Ay, pandai wala na ta. Masa may gisungil ni mata ada. Masa gisungil ani. Galay. Đây sao? Luôn nè. Gabi mo naman sige. Pasangkan gabi eh. Panjang ko na lang. Hindi mo bisa kapatang ko lang po. Kaya pa wifi mo, nahimo lagi ng tuno yan pa wifi gabi diba? Makanya itu kalau tingkon ya balik ke uli. Tidak lama dito. Yung kapus dulu ayo. Oy. Si anak kemana jenis pelawas. Eh. Jelas iba yang ikan. Loy pa yung mata, pwede ka hurot dos. Kajut naman kayo. Kasi kardos dahil. Kasi may ama-aman niya sa wifi dahil. Itu bubur. Presidennya, vice presiden bubur. Selamat po nga. Istorya nga. Sit up dyan po. Kaya dili na chatan bro. Lain may mo chat ana. Kali harap lang dili ko mo pa butod. Lain yung mo pa butod ana. Ano may mga lagi pa. Ano may nga pa sa ba? Asa naligo? Pwede. Ang kwarto naligo. Dalam duha ko. So, nakuha na ko kaligo. Pinagutang. Balok maligo. Maligo. Nga ba mo kapit? Tinabuan mo na ko kaligo, Lord. Paano? Ha? Ikaw sana nagkaligo ka? Ka. Wala ko kaligo ay. Kaya ba na to? Diretso hay, wala naman eh. Diretso ja kaligo. Koyo ko na ito. Mana ko ah? Tama. Tingnan na, ano man, sunada juga. Isa man gito nanangidaan mo ato bro. Isa man isug-isug mo mo ugangan, isa man nanangid ato, Tia Rosie, ikaw. Apa? Ikaw ginamulong at nagpulo-pamulong bugag yun. Pero yung ito ah. Ito ah. Kilak-kilak ng bahay. Kilag-kilag.
Tinain niya. Di na katulong di kita. Kuan lagi oding pumulong muna sa una ng una jod. Gas ano yung mga bata o kaya toras lagi nagkita ay wala na pumulong na wala yung ka na. Habis buwan mo na dito pa na. Ay hindi ko ligo umaligi di gyapon dito ay. Kaya ko sa una ka sulay pa jud pumulong kaya kini ako mainahan kinaraan be puning style. Terus siya gitu. Kaya ano lang. Oh, pa. Ibang pulo. Babo. Pamulong, oh. Sige, dad ay mong ka Andre, ah. Pamalay na. Tong kadong. Manong hilakya. Lagi like ya. Ang ganap alam na charo si dad. Kalau gini pa. Listrik pa to. Ngayon balay tulog ito na una. Sinigit. Nga bata. Dire. Barya. Nibit na sa ang balay. Eh, maka balay kag sinso nga dato na mo. Kasi na ko rin ako na rin mo sa ako. Aw. Nahilom na wala nagahilak-hilak. Kawayan maginilig ulit. Gabi. Kawayan magini. Hindi kadulog gabi do. Ah, ya. Yan ang shooting casting. Ikaw ga sa likod. Pag umangkol lang man, kaya may magilak sila. Ay, lahat ko. Ay, ikaw na mga mong Gano'n ba na ikaw? Daghan mo kay pamangkol buron. Dagang mo dito kumangkon. Ala, ito. Ikaw na gilak. Kaya ang mangmang bro, ikaw rin nakahilak. Nakadaghan na tayo. Pag umangkol na ako, baryo. Pero- Mga bata ko Ramon. Pero kasi mo to naangayan na para sa imo anak dahil ako na nung ganyan naangayan na nimo. Ikaw daw, kaya ikaw naangayan. Hindi mo na magibuya to. Gikapo na gagala si mga po nagkaki. Ito na ba? Ha? Ito na ba na? Robert na. Kaya asa pa na yung balayon? Kaya palangga mo lagi, kainin mo lagi yun. Wala may umong. Dahok ay balay. Ha? Sa kwarto. At to may ba yung bung noon? Tulog upat pagkabahin? Ano di ba? O ganga na amana na ng hagad. Dili na lain tao, dili iyaan, dili uyuan. Bata mo kuno siya. Mamalibad na siya. Bata mo kuno siya. Wala, balot ang matalik ko din mo. Ito na ka pa? Yung tama pa siya, nakadungog. Siya bata ko. Bata di sa broad. Si Aw, kaya doon. Panandiag ko yung mga anak bro. Kaya niya.